Mapagpaalang araw po ang aking pong bati sa bawat isa. Tayo po ngayon ang sangkatauhan ay nagdaraos o nagdiriwang ng tinatawag na pag-alaala sa kabutihan ng ating pong Panginoon Diyos. Naalala ko lang nung araw, nung ako po ay bata pa, yun pong habang pagkaganitong araw ay tahimik na tahimik sa labas. So, walang masyadong tao. Walang trabaho. Pero may trabaho pa rin. Walang trabaho. Karamihan na sa bahay. Nagninilay-nilay. Sabi ng mga magulang, huwag kayong maingay, huwag kayong malikot. Huwag kayong magmumuna. Huwag kayong gagawa ng kasalanan. Bakit? Kasi patay ng Diyos. Diba? Patay daw ang Diyos kapag kayong Friday hanggang Sunday, ano? So, sabi nila yun. Pero sa biblical principle, alam natin na once lang, ano po. Isang beses lang po namatay ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, at yun ay naganap mahigit 2,000 taon ang nakalipas, at yun po ay once lang, isang beses lang. Hindi po taon-taon namamatay ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Ang Diyos po, ang ating Panginoon ay muling nabuhay, at siya po ay nanatiling buhay at buhay patuloy sa ating po mga buhay, kaya tayo po ay buhay ng mga naglilingkod sa ating po mapagmahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So, ang dami. Nabasa ko nga sa isang quotation, sabi na quotation huwag naman sana magkakampo yung iba. Sabi niya, kung ako si Jesus, hindi ko ililigtas yung mga tao na ito. Bakit? Kasi, sa kabila ng dapat na inaalala ng mga tao, ang kabutihan ng Diyos, ang kamatayan ng Panginoon, sa panahon na ito, inuuna pa yung outing. Tama ba? Tama. Maraming mga nasa outing. Maraming mga iba't ibang mga kadahilanan kung bakit hindi nakadalo. Hindi natin alam kung ano mga kadahilanan ng maraming mga mananampalataya na sa halip na unahin natin itong paggulay-gulayan, pagnilay-nilayan ang kabutihan ng ating Panginoon, ay inuuna po natin ang mga bagay na ibang mga bagay. Di ba? Kasi hindi ko ako nagsabi nun sabi lang nung quotation, kung siya raw si Jesus, kaso nga hindi naman siya si Jesus. Di ba? Hindi siya ang ating Panginoon. Napakalawak talaga, no? Amazing grace talaga ng ating Panginoon Diyos. Nakakalungkot. Inom na tayo ng Panginoon, prioridad tayo ng Panginoon, bumaba siya mula sa langit ng katawan tao ni Alay ang kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo for our own sake. Pero, ang nakakalungkot, ang dami mga Kristiyano, mas inuuna yung kanilang sariling kapakanan. Kaya, bato-bato sa langit. Samahan pwede mag-react. Umayos lang ating kong mga buhay. Amen? Okay? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa Ginoo sa kanyang mga salita ng ating pong pagbubulay-bulayan. Unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 17 hanggang talatang 25. Ito po ang mga talata na ating pong tutunghayan. Sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magpabautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. At hindi sa pamamagitan ng mahusay na
katalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahamalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mga mahuhusay na mga debatista sa kapanahunang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ay pawang kahamalan lamang, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahamalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran, para sa mga Hentil ay isang kahamalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahamalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. Ang Diyos po ang siyang magpala ng Kanyang salita sa ating pong kalagitnaan. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil sa iyong dakilang pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Panginoon, pinatunayan mo po ito ng iyo pong iwan pansamantala ang kalangitan. Ikaw po ay bumaba mula sa langit, nagkatawan tao. At iyo pong inialay ang iyong katawan, ang iyo pong sarili. Nagsakripisyo ka, Panginoon Diyos, alang-alang sa amin, upang kami, Panginoon, na mga makasalanan, na mga walang pag-asa, na matubos sa aming mga sariling kasalanan, ikaw, O Diyos, ay bumaba at nagkatawan tao. Tinubos mo po ang aming po mga kasalanan, at sa pagtubos mo po na ito, Panginoon, nagsakripisyo ka ng higit sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa napakadakilang pribileyo na ito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyo pong sakripisyo na ginawa na ito alang-alang sa bawat isa po sa amin. Nawa, habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita, ilagay mo po, itatak mo po sa aming po mga puso, mga kahalagahan nito, sa aming po mga buhay. At kami, Panginoon, ay patuloy nga po na magsipag-alay ng aming po mga sarili sa iyo. Ipagamit ng lubos ang aming po mga buhay sa iyo habang kami ay mga nangabubuhay. Salamat po, inaakit po namin, O Diyos, ang katugunan, dahil ito po ay aming hinihiling
sa dakilang pangalan ng aming dakilang Diyos sa tagapagligtas na sa Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Ikaw pala pa natin sa Panginoon ng Pagkahan. Hallelujah. Hindi na po rin mag-go. The significance of Good Friday. That's our topic. Ang katuturan, bakit Good Friday? Pag Monday, nung Monday, ang tawag doon, Lunes Santo. Di ba? Nung Tuesday, tinawag po siyang Martes Santo. Bakit di ba yung tawag? Pag Miyerkules Santo. Nang Huwebes, ano yun? Huwebes Santo. Holy Thursday. At pagdating po ng Friday, tawag, hindi Huwebes Santo ang common Good Friday. Kaya ang tanong, bakit naging good? Di ba? Bakit good? Bakit hindi bad? No? Bakit good? So, sino po yung talaga makakaranas ng tinatawag na magiging significance yung tinatawag na karanasan ng ating Panginoon during the time ng Good Friday o ng Friday na yan? Amen? So, yan po yung mga katanungan ng bawat isa po sa atin. Sabi nga uli ng mga talata, dalawang talata, 117 and 118, sabi nga, for Christ did not send me to baptize, but preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. I know very well how foolish it sounds to those who are lost when they hear that Jesus died to save them. But we who are saved recognize this message as the very power of God. Good Friday. The significance of the message of the Good Friday. That is our theme. Or in other words, the significance of the message of the cross. Yun po ang isa sa yun po ano. Sabi nga, is the message of the cross are available only to the unbeliever? Is the message of the cross is available only to the believer? Ang mensahe po ba ng cross ay para lamang sa mga hindi mananampalataya? Ang mensahe po ba ng cross ay para lang sa mga mananampalataya? Ang mensahe po ba ng cross ng Kristo sa Kalbaryo ay mensahe para sa lahat ng tao? Is it available to all person from all walks of life? Amen? So, yan po yung atin po mga pag-uusapan sa umaga po ito. Ano po ang katuturan? What are the significance of the message of the cross? Or, what are the significance of the message of the Good Friday? What happened during that Good Friday na sinasabi po nila? Sabi ko nga, paano naging good? Samantalang during that time, naparusahan, pinarusahan, hinagupit, namatay ang ating Panginoong Jesucristo. So, ito po ay, tingnan natin, para sa lahat po ba ng tao, ito po ay mabuti o nakabuti? O ito po ay mabuti o nakabuti doon po sa ilang mga tao. At sino yung mga tao na ito na nakaranas ng tinatawag na mabuti o kabutihan
ng tinatawag na kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yan. Tingnan natin, isa-isahin po natin the significance of the message of the cross. Unang-una, sabi po sa talatang 22 at saka 23 ng unang Korinto na sabi po sa Tagalog, verse 22a, 1 Corinthians, ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang patunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Sa verse 23, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Point number 1, the significance of the message of the cross. Una, it is a stumbling block to some of the Jews. Ito lang po ay katitisuran. Maraming mga tao ang tisod. Hello? Maraming mga tao ang natisod sa mensahe ng krus. Maraming mga tao hanggang ngayon ang hindi kinikilala ang mensahe ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil diyan, ito po ay naging isang katitisuran para sa kanila. So, hindi lamang po mga Hudyo. Dito po, sabi nga ng talatang 22, ang sabi roon, uli sa Tagalog, ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan. Yan po ang naging problema doon po sa mga Hudyo na ito. Sabi roon, ang mga Hudyo ay humihingi ng tanda bilang katunayan. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran. It is a stumbling block. Maraming mga tao na stumble. Maraming mga tao hanggang sa ating kapanahunan, iba't ibang mga relihiyon, hindi naniniwala na si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para matubos ang kanila pong mga kasalanan. At dahil po diyan, hindi sila maniwala, hindi naniwala, sila po ay hindi magtatamo ng buhay na walang hanggan na ipinapangako lamang ng ating Panginoon Diyos doon sa mga babae at lalaki na maniniwala, mananampalataya, mananalig na ang ating Panginoon Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagtubos ng kanilang o ating mga kasalanan. Pero palapakan natin ang Panginoon. So, in other words, Jesus Jews demand, not Jesus, but Jews demand miraculous sign, but we preach Christ crucified. At yung crucifixion na ito, it is a stumbling block to the Jews. Bakit na-stumble ang mga Hudyo? Nung mamatay ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Why? So, sabi nga po ng Matthew chapter 12, verse 38 to 39, then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, Teacher, we want to see a miraculous sign from you. No? Mahilig sa mga miracles. Mahilig sila sa mga tinatawag na to see is to believe. Diba? Ganyan din si Thomas eh. To see is to believe. Pero sabi ng Bible, ang sabi roon, after ng confrontation with Thomas, sabi roon, mapalad ka, naniwala ka, nung makakita ka. Pero ang sabi roon,
mas mapalad sa iyo ang mga hindi nakakita pero sumampalataya. Sabihin mo nga sa katabi mo, mas mapalad ka pala kay Tomas. At mas mapalad ka higit sa lahat sa mga Hudyo. No? Ang mga Hudyo naghahanap ng mga signs and wonders and miracles. Kaya kuminsan, may mga ministry na mayroong mga signs and wonders. Kaya lang, ang problema sa mga ministry na ito, iba, peke. No? Fake yung mga signs and wonders. Yung iba naman mga ministry, ito ay na may mga signs and wonders, meron, masasabi po natin na hindi galing kay Lord. Tama ba? Hindi talaga kay Lord nanggaling ang mga himala. Galing kumisan ang himala, hindi ko alam, baka sa demonyo. Di ba? Kaya hindi lahat ng himala ay himala na galing kay Lord. May mga himala na ginawa ng kaaway. At meron naman mga himala na talaga namang falsificated. No? O kaya man-made. No? Katulad noon, merong ministry na nakita natin, yung kamay, hindi maikunat. Di pinag-pray ng evangelist o ng tagapagturo. So, nung pinag-pray, umuuna. Palakpakan yung mga tao. Ayun pala, napag-usapan na. Direct meron ng, kumbaga sa meron ng aksyon na kung pwedeng yun pala, talaga naman, umuunat din naman pala yun. Kunyari lang. Palakpakan naman ang mga tao. May napanood naman ako, himala, burol na, o patay na. Nabuhay. So, nandiyan na lang, Kaya kailangan po, yung mga himala na ito, ay ma-scrutinize din po natin kung ito po ay galing sa Panginoon Diyos. Di ba? Napanood ko nga, nagpapatong ng kamay. Yung pastor ba yun? Hindi ko alam kung pastor o pare. So, patong ng kamay. Yung babae na ba, tinatagal yung kamay niya. Patong niya ulit yung kamay. Talaga. Hindi matupa-tupa yung babae. Di ba? So, ano ba talaga? Kailangan pa ba yung mga patong-patong ng kamay na meron pong mga mangyayari mga tumbahan? Di ba? Pag natumba, tapos iikot. Tapos magsasalita ng mga salita ng mga hindi natin alam. No? Dito po, yung pong mahalaga, ang pinakamahalaga po, even though, walang makitang himala, pero sumampalataya. Amen? Ganyan kahalaga. Yung pong, kahit walang himala, merong tinatawag na nabubuong pananampalataya. Amen po ba? So, inabalikan natin. Sabi nga Jews demand miraculous sign, but sabi po ni Paul, but we preach Christ, crucifixion. At yung Christ crucifixion na ito, it is a stumbling block to some of the Jews. Not all Jews. Hindi lahat ng mga Hudyo. At hindi po porque Hudyo, ligtas na. Tama. Amen? Biblical? Hindi porque Hudyo ka, Israelita ka, ligtas ka na. Hindi po. Maraming mga Jew, maraming mga Hudyo, ang mga hindi mapupunta ng kalangitan. Paano at bakit? Kapag ikaw ay Hudyo, na hindi ka naman naniwala sa mensahe ng cross. Amen. Ang pinakamahalaga, dumating ang mensahe ng krus sa iyong kapanahunan, sa kanilang kapanahunan, sila po ay dapat manalig, manampalataya, maniwala na sa ating Panginoon Jesucristo na siya ang Diyos na nagkatawang tao na tumubos ng kanilang mga kasalanan. At hindi po ang dapat na paniwalaan na sa katauhan. Anumang relihiyon ka, no? Yan po ay isang napakahalagang doktrina at napakahalagang istorya
sa buong kapanahunan, sa buong panahon, no? Na itinalaga ng ating po Panginoon Diyos. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, "Oy, walang sign, walang mga himala na ipapakita ko sa inyo. Walang pagbuhay ng mga patay, walang ketong nagagaling na ipapakita ko sa inyo. Wala na ipapakita ko sa inyo. Ang makikita niyong himala, yung pong naganap sa panahon ni Noah. Na ano po? O panahon ni Jonah. Ano po? Na si Jonah raw po ay nasaan? Siya ay napunta doon sa tiyan ng balyena. At kinain ng balyena o napunta doon 3 araw at 3 gabi. Kaya ang himala na gusto kong ipaalam sa inyo, ganun din ang anak ng tao. Ganun din ang ating Panginoon Jesucristo na 3 days and 3 nights in the earth. No? In the heart of the earth. Amen. So, sa panahon ni Jonah, sabi nga, 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish. Inain ng balyena. Balyena ba? Hindi dilis ano, kasi kung dilis ang kumain, baka nagkanda-dulog-dulog. Malaking isda. At biyaya ng Panginoon, napunta sa tiyan ng isda, buhay pa rin. No? Buhay pa rin. Dapat yun naging pulutan na lang o reservation na lang ng malaking isda. Si Jonah, later on tutunawin niya na lang. Pero ang maganda naman kasi may plano pa ang Diyos sa Kanya, no? Pag may plano pa ang Panginoon sa buhay natin, hindi pa tayo kukunin ni Lord Amen? Pag may plano, no? Ngayon kung may plano ang Diyos sa iyo, at ayaw mo naman sumunod sa plano niya, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Kaya kailangan po, malaman natin ang plano ng Diyos sa buhay po natin, and yet, pag nalaman natin ang plano ng Panginoon sa buhay po natin, gawin po natin. No? Lumakad po tayo ayon sa Kanya pong plano sa buhay ng bawat isa po sa atin, upang sa ganon, yung kapangyarihan ng Diyos, o kaya yung buhay natin ay maging himala na makikita ng mga tao sa ating pong kapanahunan. Himala, hindi hinala. Amen. Unang significance. Sabi nga ulit, ng talatang 23 o 22, ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. At sa talatang 23, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran. Amen. So, the first significance regarding sa mga panahon po na ito ng pagninilay-nilay, ng pagbubulay-bulay sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, it is a stumbling block to some of the Jews. Amen? Pangalawa, talatang 22 rin, B, at saka 23, B, na sabi po diyan, it is a foolishness to some of the Greeks. In other words, sabi sa Tagalog, 22b, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. 23b, ang sabi po diyan, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. So, it is foolishness to some of the Greeks. Kahangalan daw ang mensahe ng krus. Foolishness, kabangbangan, walang kwenta, walang bearing. Ayon sa kanila at para sa kanila. Yun po, kasi po, ang mga Griego
ay mga magagaling at matatalino dito po sa mundo po na ito. No? Kaya yung pong mababasa po natin dyan, yung karunungan o yung mga marurunong dito po sa sanlibutan na ito, sa mundo na ito, at ang nakakalungkot, marunong sa mundo na ito, may mga pinag-aralan, pero walang alam pagdating sa mensahe ng krus. Sila po ay mga maituturing ayon sa Bible. Sila po ay kahalintulad ng mga mangmang sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. So, ang dami po mga ganyan. Graduate ng kolehiyo, graduate ng kung ano ng mga kurso. Hindi nga lang masteral mayroon pang tinatawag na doctorate degree. No? Matatalino, mga genius, mga valedictorian, mga may pinag-aralan. Pero ang nakakalungkot, sa kabila na sila ay may mga pinag-aralan, wala naman po silang alam pagdating sa salita ng ating Panginoon Diyos. Mga illiterate sila pagdating sa salita ng ating Panginoon. So, ano magiging bearing ng ating mga pinag-aralan? Anong bearing ng ating mga kurso na tinapos? Kung tayo po ay walang alam pagdating sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ano po mas mainam? Ikaw ay nakagraduate ng kolehiyo, may masteral, may doctoral degree, pero wala kang alam sa salita ng Panginoon. At syempre, hindi ka mapunta ng langit. O ikaw na sa kabilang banda, ikaw ay hindi nakagraduate ng kolehiyo, pero ikaw po ay merong alam sa salita ng Diyos at alam mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at ikaw ay nakakatiyak ng buhay na walang hanggan. Sino roon ang mas mapalad sa harapan ng ating Panginoon? Sino? Yung pangalawa. Pero sino po ang mas mapalad doon sa harapan at paningin ng mga tao? Yan yan, di ba, no? Sa tingin ng mga tao, yung mga mangmang na tao, no? Mangmang biblical, matalino, sekular, ang tingin nila, yung may pera, yung matalino, yung may pinag-aralan, ito po ang mapalad para sa kanila. But in reality, sila po ay mga mangmang sa harapan ng Panginoon at pinakamahirap sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Ngayon, kung pwede po ba na ito pong mga matatalino na ito ay magkaroon din ng tinatawag na pagkakataon na magtamo ng buhay na walang hanggan? Opo! Pwede! No? Yung mga matatalinong tao, hinahamon ko po kayo. Yung mga umaasa sa kanilang mga karunungan, hinahamon ko po kayo na mayroon pong higit na dapat po nating malaman o pag-aralan o maunawaan. Walang iba, kundi ang kalooban ng Diyos sa inyo pong mga buhay. Na habang nabubuhay po tayo, dapat po natin makilala o kilalanin ang Panginoong Jesucristo sa ating po mga buhay. Bakit? Kasi po, hindi po isang kamangmangan, no? Ang makilala natin ang ating Panginoon. Bagkus ito po ay isang karunungan na nagmumula sa ating po Panginoon. Ang siya po ay lubusan po natin makilala sa ating po mga buhay habang tayo po ay mga mabubuhay pa sa mundo na ito. Amen? Hallelujah. Ang sabi po, Greeks looks for wisdom, but we preach Christ crucified. No? Ang mga Griego, humahanap ng karunungan, saliksik ng mga karunungan, kaalaman, punong-puno ng mga karunungan. Ang sabi ni Pablo, pinahanap niya wisdom. Pero ang aming pinapangaral, si Kristo na namatay, napako doon sa krus ng Kalbaryo, na ang tingin ninyo, ito ay kamangmangan, kawalang
kwenta. Walang kabuluhan. Walang katorya-torya na pag-usapan. Yun ang kanilang tinatawag na thinking o yung mindset ng mga Grego po na ito. By the way, ito po mga bayan na ito na binahaginan ni Pablo ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Galatia, Corinto, yan po ay mga prominent places during that time. Ang mga tao diyan ay mga pinusupotasyo. Ang mga tao diyan ay nabubuhay sa immoralidad. Ang mga tao po diyan ay mga nabubuhay in a wicked way of life. Kaya pagdating sa Ebanghelyo, no way. No? Tingnan niyo po sa atin po kapanahunan. Umayo ka. Papansinin ka ba ng mga tao? Hindi ka papansinin ng mga tao. I-ignore ka ng mga tao. Kapag ang dala-dala mo pong mensahe ay Ebanghelyo, Gospel, no? Pagliligtas ng Panginoon, wala, ignore ng mga tao. Pero lumabas ka po diyan. Tapos sabihin mo, iniimbitahan po namin kayo magsimba sa Sunday at meron pong tigli 5 kilong bigas ang aming ibibigay sa bawat dadalo. Di ba? Eh, puno-puno, tiyak. Ang simbahan. Di ba? Tiyak nyo, mapupuno ang simbahan, 5 kilong bigas. Pipilahan na yun, kahit siguro 3 kilo. Papatusin na ng mga tao eh. Tama po ba? Oo. Hindi na, di ba naalala nyo nga nung pandemic eh, sabi ko, inibitahan po namin kayo sa church, meron po tayong dakilang ayuda. Dakilang ayuda na nagpumula sa Panginoon Diyos. Sabi ng mga nag-comment sa akin, sana all. At yung iba po nag-comment pa doon, Pasko, sana all. Sabi ko, Pasko, kita alam mo na yung dakilang ayuda na galing kay Lord. Ang dakilang ayuda galing kay Lord ay walang iba, kundi ang kaligtasan na kanyang iniaalok sa mga tao na hindi pinapansin ng sangkatauhan. Patay mali siya ang mga tao. No? Kaya ano eh. Sabi nga, Greeks looks for wisdom, but we preach Christ crucified. At yung crucifixion na ito, it is a foolishness. Tamang naman to the Gentiles. So to unbeliever, the cross is foolishness. Sa mga tao. No? Ito po ay isang kamangmangan. Ano po sa Griego salita ang tinatawag na foolishness? Ito po yung salitang moraya or moria. Yung bakit pala pangalan yung moraya, no? Mamaya. Moraya. Ang pangit pala noon, ang ibig sabihin pala ng pangalan niya is stupidity. That is the meaning of the word moraya. Kaya ang daming mga tao stupid. Amen? Ito yung mga tao mangmang sa kabila ng marunong. No? Mga taong mangmang sa kabila ng mayayaman. Diba? Mga taong mga mangmang sa kabila ng sila ay nasa mga authority. Mga taong mangmang na hindi kumikilala sa Panginoon. Mga taong mga mangmang na ang tinitingnan nila, karunungan nila, yung sekular na karunungan. Yung na-achieve nilang mga karunungan nila. That is moraya. No? Or stupidity. Sa ibang sabi, kahibangan. Diba? Marami mga tao palang hibang na yun eh. Diba? Ano pa? Kahangalan. It is the quality or state of being stupid. Amen? So, kaya nga, nung ako po ay umattend ng anniversary doon bandang Tala, nagtanong kami, medyo naliligaw kami, tapos nagtanong kami sa may bandang tindahan. Saan po yung church na ganito? Ganito.
Yung church na ito, ano namin doon yung sa dulo. Tama kasi sa wala eh. Bandang dulo. Yung kulto. Yung kultong simbahan doon sa dulo. Kulto raw. Yung Christian churches. Kulto raw tayo. Kaya siguro yung mga tao sa paligid natin, tingin sa atin, kulto tayo. Di ba? Kasi ang alam nila, Universal Church, Roman Catholic, ito ang true church. Ito tamang simbahan. Are you with me? So, meron kami kamag-anak, iniimbitahan namin. Malapit lang din dito eh. Simba tayo, simba kayo dito. Ayaw! Ayaw! Tapos nagka-problema. Nung magka-problema, tawag sa amin, hingi ng tulong. Gusto ko sabihin, Father, kaya kayo humingi ng tulong. Kasi kapapos mo lang eh. Kapapos nyo lang. Dali kayo dito, nagsimba kayo rito. Tapos doon sinasabi ko, bakit tayo kasi magsimba sa church dito? Pareho lang yan. Pareho lang daw. Yun po yung magkaibang pinaglilingkuran. No? Sila, doon sa dating pananampalataya, ngayon, born again Christian. Meron naman, Christian din pareho, Christian. Parehong Christian. Tapos sabi, naglilingkod ka sa magkaibang Diyos. Christian pareho magkaibang Diyos may pinaglilingkuran ng dalawa? Di ba same lang? Pagka pareho kayong Christian, ang Diyos na pinaglilingkuran nyo, isa lang. Di ba? Pero pag iba yung pananampalataya, katulad ng dating pananampalataya, sabi ko, kaya nga kami umalis gani. Kaya nga namin iniwan niyaan dahil alam namin mali. Alam namin hindi tama. Kaya sa pilitan namin kayo niyayaya, ayaw niyo sumama. Ano tingin niyo sa amin? Kulto? Ayaw sa langit. Kulto ba tayo? Sabi ko magkakaalaman na lang yan, no? Sa uri ng buhay natin habang nabubuhay tayo dito sa mundo na ito. Isa po yan. Habang nabubuhay tayo dito, nakikita nila yung buhay natin, pabago na pabago, di ba? Pabanal na pabanal, paayos na paayos, hindi katulad nila, ganoon pa rin ang pananampalataya nila, sarado na, nakakandado na, pero yung buhay nila, pabulusok ng pabulusok ng pabulusok, pawasak ng pawasak, pasira ng pasira. Sino yung tama? Sino yung kulto? Hindi ako nagpapagkama sa Pero, that's the reality. Kita nyo? Ito naman Di ba? Kaya tayo naman mga mananampalataya, welcome ko naman kayo. Tayo po mga mananampalataya, patunayan naman natin sa kanila na tayo ay kakaiba doon sa mundo na ito. Diba? Patunayan din naman natin sa kanila na ang Diyos na pinaglilingkuran talaga natin ay totoong bumabago ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At kung ito rin bumabago ng kabuhayan ng bawat isa sa atin. Amen. Noong dati, sabi namin nag-uusap kami nung bago-bago pa lang ang church, sana darating ang araw, yung mga magsisimba dito, mga naka-kotse, naka-high-ace, may mga sasakyan. So, alam nyo, noon, kahit motorsiklo, wala kami. Bitek lang, di ba, Brother Elvin? Kahit bitek na wala bitekleta. Pero ngayon, si Brother Elvin, di ba? Bless. Pinagpala ng Panginoon, naging tapat lang tayo ng mga naglingkod sa Panginoon Diyos. Kung po pwede po, barata yung mga sasakyan dyan Amen? So, yan po ay patunay. Ito
patunay na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na mapagmahal, Diyos na nagpapala, Diyos na bumabago ng ating buhay at bumabago maging ng ating po mga kabuhayan. Amen! Yun yun. Kaya hindi tayo kulto. Amen? Okay. Ang masasabi po natin, nagkaayaw nila maniwala kay Kristo, kasama sila sa mga mangmang. Di ba? Mangmang. Sabi nga, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Amen. Ang mensahe ng cross, ito po ay kamangmangan. Kanino? Sa mga mapapahamak. Hello? Hindi nila alam, nandiyan ang lundo, nandiyan ang tagumpay, nandiyan ang sikreto ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Nang ang ating Panginoon Jesucristo ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, alam-alam sa sangkatauhan, alam-alam sa bawat sa krus atin, na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, kilalanin siya, sumampalataya sa Kanya, manampalataya sa Kanyang ginawa o nagawa doon sa krus ng Kalbaryo, upang ikaw ay magtamo ng buhay na walang hanggan, na nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Oh, ito ba? Tigilan na po natin ang kamangmangan sa lahat ng abutin ng aral na ito. Tigilan na po natin. No? Pag hindi mo kinilala si Kristo, included ka sa mangmang. No? Pag si Kristo kinilala mo, tao lang. Included ka sa mga mangmang. Hello? Okay. Kung gusto mong mapasama sa mga marurunong sa mata ng Diyos, amen? Kilalanin natin ang mensahe ng krus doon sa krus ng Kalbaryo. The message of the cross was foolishness to the Greeks because they loved the story of crucified Savior. Amen. Ang mensahe raw ng krus ay kamangmangan sa ilang mga Griego. Bakit ginawa nila itong katatawanan? Amen? Tignan ninyo. Nakakalungkot naman yung mga nagpapahagupit ng literal sa atin po kapanahunan. Maawa kayo sa sarili ninyo. Ginagawa ninyo kayong katatawanan. Ginagawa ninyo kalokohan. No? Pero mo hinahagupit, pinapalo, nasaktan, tinadyakan niya. Hindi pumapalo sa kanya. Ako ito talaga yung tinadyakan niya, pumapalo sa kanya. Lumante, nasaktan eh, lumante. Hindi pa kamangmangan niya, kahamalan niya, yan ang kahamalan. Ano pa? Pero mo, nagpapasa ng krus, pagod na pagod. Tapos dumating yung lasing. May dalang emperador. Emperador ba yun? Tinagayan. Ininom naman. Ayos, sabi mo. Nagpe-penitensya ka? Pasal-pasal mo yung krus. Tinagayan ka. Ininom mo. Hindi ba kalokohan? Kamangmangan yun. Yun ang kamangmangan. Ano kamangmangan? Yung gagayahin natin, yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hello? Magpenitensya kayo. Kamangmangan. Kalokohan po yan. No? Maglalakad kayo mula Balintawak hanggang Grotto, holding hands ng iyong girlfriend o ng iyong boyfriend. Bakit sinabing boyfriend? Kasi lalaki, holding hands, lalaki. Bading yung isa. Di ba kamangmangan? Oh. Take note ha, ang nakakalungkot naman, ito naman mga kapatid.
Nakikita natin, alam natin kamangmangan. Pero ang dami nila mga naglalakad, puno ang roto, puno ang mga simbahan ng mga sa mga Kristiyano. Hindi ba kamangmangan din yan? Puno ang mga beach, nasa outing. Oh. Hindi ba dapat magnilay-nilay tayo? Magbulay-bulay tayo? Mag-meditate tayo sa kabutihan ng ating Panginoon na ginawa niya sa atin? Kung paano naman natin tumasuklian? Hindi ako galit, ha? Eh, sabi ko lang yung mga katotohanan. Hindi ba dapat na-prioridad natin ating Panginoon? Pasalamatan natin siya. Kaya good ang Friday. Good ang Friday doon sa mga maliligtas. Bad ang Friday sa mga mapapahama. Hello? Oh. Kaya Good Friday. Amen? Okay, dalawa na. Yung pangatlo, it is the power of God and the wisdom of God to those who are saved. Amen. Ito na pong mensahe ng krus. Ito na po ay kapangyarihan ng Diyos. Karunungan ng Diyos. Kanino? Sa mga maliligtas. Pero sa mga hindi maliligtas. Diba? Foolishness ito. Diba? Verse 24. Sabi ko na talatang 24. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen. Ito pala ay kapangyarihan at karunungan. Double. Amen? Kapangyarihan, karunungan. Karunungan, kapangyarihan ng Diyos. Kanino? Sa mga katulad mo, katulad ko, bawat isa sa atin na nagtamo ng kaligtasan mula sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Griego ka man, Gentile ka man, Hudyo ka man. Eh, naalala ko nung bata pa ako, pag nagpapasaway ako, sasabihin nanay ko, Hudyo ka. Di ba pagka nagpapasaway, Hudyo? Sino tinawag ng Hudyo dito nung bata pa? Basta pa, tinawag ka pa nanay ng Hudyo? Hindi. Kaya yung pangalan ko na Jesus, pinalitan namin sila, ginawan dito. Dahil talagang, para ko Hudyo. Pasaway. Sakit ng ulo. Di ba? Kasi ayaw pagalitan, ayaw marahin yung Jesus. Ginawa na lang dito. So, okay. Sabi na no? But to those who are saved, both Jews and Greeks alike, Christ is the power of God and the wisdom of God. Amen. Whether you are a Jew, whether you are a Gentile, Christ is the power of God and the wisdom of God. Yun ang mabuting balita. Kaya hindi lahat ng Hudyo maliligtas. Amen. Hindi lahat ng mga Hentil maliligtas. Hindi lahat ng mayaman maliligtas. Hindi lahat ng mahirap maliligtas. Tama? Hindi lahat.
Ang mga maliligtas lamang ay yung kumilala, kinilala, tinampalatayanan, pinagtiwalaan, no? Yung mensahe dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Pagpapanatin ng Panginoon. Hallelujah. But those who called by God to salvation, both Jews and Greeks or Gentiles alike, Christ is the power of God and the wisdom of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Dahil si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanunungan ng Panginoon. Amen? So, the message of the cross, una, Paul saw it as a central message to salvation, which he understood to be a process begin. Amen? Nakita raw po ni Apostle Paul ang Pablo na ang mensahe ng krus na kanya ipinapangaral, it was a central message for salvation. Amen? Na naunawaan niya pag kinilala ng isang tao yung mensahe na ito, yun na ang pasimula nang siya ay nagtamo ng kaligtasan at magtutuloy-tuloy sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. The message of the cross is all about the central message to salvation, which he understood to be a process begin from justification to sanctification to glorification. Amen? So, ano pa? The message of the cross is the message of self-renunciation of obedience to God, which may lead to humiliation and death to self. Ito po, napakaganda na sinasabi. Kung nauunawaan lang po natin, pumasok sa puso natin ang mensahe ng krus na ito. Ito po ay mensahe ng tinatawag na self-renunciation. Ito po ay mensahe na kung saan pag naintindihan po natin ang ginawa o ang nagawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, mararanasan natin yung mga sinabi ni Pablo. Sabi niya na 1:21 ng Pilipos, hindi na ako ang nabubuhay. For me, to live is for Christ, and to die is gain. Galatians chapter 2 verse 20, siya pa rin ang may sabi, hindi na ako, self-renunciation, no? Hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nabubuhay sa mundo na ito, nabubuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagbigay ng buhay sa akin, nag-alay ng buhay sa akin, tumubos sa akin. That is self-renunciation. And it leads to obedience. Pag naiintindihan natin ang mensahe na ito, ikaw ay magiging masunurin. Amen. Sa bawat aspeto ng buhay mo, siya na ang talagang magiging Panginoon ng buhay mo. Siya na ang masusunod at susundin mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo hanggat ikaw ay nabubuhay. Hallelujah. That is the message of the cross. The message of the cross is the message of self-renunciation of obedience to God, which may lead to humiliation and death to self. Amen. Papunta sa tinatawag na kapakumbabaan, pagpapakumbaba, at pagka-deklara sa iyong sarili, patay ka na, namatay ka kasama ni Kristo. Romans chapter 6, inilibing ka at umahon ka ngayon, bumangon ka
pagkatao. That is self-renunciation. Amen! Nawa makita po natin yung katuturan nito, yung kahalagahan nito, yung significance nito. The message of the cross is very, very significant sa bawat isa sa atin. Dapat makita natin, makita sa atin. And let us see, it is to the Jews a stumbling block, and to the Greeks is foolishness. But to those who are called Jews and Greeks, Gentiles, it is the power of God and the wisdom of God. Ang mensahe pala ng krus ay kapangyarihan ng Diyos, karunungan ng Diyos. Whether you are a Greek, you are a Jew, you are a Gentile, Pilipino, Italiano, Ilocano, anumang nasyon meron ka, saan bayan ka man, pangit ka man, maganda ka man, matalino ka man, mayaman ka man. It is the power of God and the wisdom of God. Kung kikinalanin po natin ang mensahe ng krus na ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pinagpapakanan natin ang Panginoon. Hallelujah. In conclusion, tatlong bagay ang pinag-usapan po natin about the significance of the message of the cross. First of all, it is a stumbling block to some of the Jews. Pangalawa, it is a foolishness to some of the Greeks. Pangatlo, pinakamahalaga, it is the power of God and the wisdom of God to those who are called being saved. Tayo ba tayo lahat? Glory to God in the highest. Salamat, 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 Panginoon.